Isang pagpapalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa aklat ng mga hukom. Ang hukom po ay aklat kung saan ay hinango sa pangalan ng mga tauhan nito. Ito po ay ang hukom na itinaas ng Diyos upang iligtas at pamunuan ang mga Israelita or ang buong Israel. Hindi po sila yung hukom na tulad ng mga hukom sa korte, kundi sila yung hukom na itinaas ng Panginoon para sa kanyang bayan. Ano nga ba yung ibig sabihin ng hukom? Ang hukom po ay mula sa salitang Hebreo na shafet, na ang ibig sabihin ay una, tagapamagitan ng Diyos. Pangalawa, ito po ay tagapagligtas or deliverer. Or pwede rin naman sila yung mga pinunong militar, or mga tagapagpayo sa espiritual. At pwede rin naman sila yung minsan na taga-hatol sa alitan. Sila po ay mas malapit sa salitang leader or deliverer kaysa sa judge or hukom sa korte. Now, ano yung papel ng mga hukom? Ang bansang Israel po or mga Israelita po ng panahon ng Old Testament, ng Lumang Tipan, ay mayroong paulit-ulit na pattern sa kanilang pamumuhay. Una ay ang nagkakasala sila, nagkakasala ang mga Israel kagaya ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ngayon, dahil sa kanilang kasalanan, pinayagan ng Diyos na sila ay maapi or maalipin, po. Dahil dito sa kanilang paghihirap na ito, sila ay tumatawag sa Panginoon, sumisigaw sila ng saklolo. At alam natin ang katapatan ng Diyos, kapag tayo po ay humihingi ng tulong, dagli po siyang nandyan, siya ay tumutugon. Kaya naman, nagbabangon po ang Diyos ng mga hukom, at ang mga hukom na ito ang nagliligtas sa mga Israelita. At pagkatapos ay nagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng isang panahon, nung panahon na buhay ang hukom na ito. Kaya pagkatapos po na mamatay ang hukom na ibinigay ng Panginoon, ito po ang mga Israelita ay bumabalik muli sa kanilang mga kasalanan. Kaya pag binasa po natin yung chapter 2 verse 16, ang Panginoon po ay nagbangon ng mga hukom na nagliligtas or sa kanila. So, dito po makikita din natin bakit nga ba judges yung pamagat ng aklat na to, bakit hindi prophets or bakit hindi king, Kasi po nung panahon na yun, wala pong hari ang Israel, Walang hari, walang sentro na namumuno sa kanila, o yung tinatawag na pamahalaan, ang bawat tribo ay halos may kanya-kanyang pamumuhay, kanya-kanyang paraan ng pakikibaka sa kanilang buhay. Kaya naman po, hukom ang ginamit ng Panginoon bilang pansamantalang namumuno sa kanila. Ang hukom po ay sagot ng Diyos, Ito ay yung ibinigay ng Panginoon na natugon, para sa kanilang mga paghihirap, Hindi sila permanenteng pinuno, sapagkat ito po ay itinataas ng Diyos sa tuwing mayroong matinding problema ang bayang Israel. Tapos po na ang kanilang misyon, ang kanilang impluwensya, ang kanilang kapangyarihan po ay tagliding natatapos, Makikita din natin sa aklat na to yung iba't ibang pag-uugali, iba't ibang lakas, iba't ibang kahinaan ng mga hukom, kung saan ipinapakita na ang mga hukom na ito ay hindi sila Diyos, Hindi sila tunay na hari, Kaya kumaga po makikita natin yung limitasyon ng tao, makikita po natin yung kalagayan or pagkakaiba ng Diyos sa tao. Kaya kapag ang Diyos po talaga nagbibigay ng mga kings, or ng mga prophets or ng mga hukom, sila po ay mayroong katangiang tao na hindi tulad ng katangian ng Diyos, Ang aklat na ito ay hindi tungkol sa dakilang tao, kundi sa tapat na Diyos, May kagaya ng sinabi ko, may kahinaan, kagaya po ng mga susunod po na kabanata, makikita natin ang iba't ibang mga tauhan nito, ang mga hukom na itinaas ng Diyos na kung saan minsan nagiging sablay ang kanilang mga desisyon kasi hindi po sila perfect.
no? Pero sa kabila nun, nakikita natin yung katapatan ng Diyos sa pagliligtas sa kanyang bayan sa kabila ng merong mga tao na hindi talaga tapat sa kanya. Makikita rin natin na ang aklat na ito ay babala sa atin, no? Babala sa mga kanyang bayan, no? Na kung saan po kapag inayawan ng tao yung mga leader na inilalagay ng Diyos, nagkakaroon po talaga ng kaguluhan, po. Kaya naman paulit-ulit yung pagliligtas ng Panginoon sa aklat na ito po. Makikita natin, yung mga pangyayari dito. Makikita rin po natin, na dito sa aklat na to, na kapag walang hari, walang Diyos, ang isang bayan, makikita po talaga natin ang matinding problema na kakaharapin ng mga tao na naninirahan sa lugar na ito. Kaya makikita po natin kapag walang king or walang lord, mayroong sariling diskarte ang mga tao, kasi nasusunod lang yung gusto nilang mga mangyari, tapos nakikita din natin yung paulit-ulit na kasalanan or palaging kailangan ng rescue or pagliligtas. Tandaan po natin, ang Diyos ay patuloy na nagbabangon ng mga tagapagligtas, sa story po ng aklat na to, kung saan pinapakita po dito ng Diyos ay tapat at nananatiling tapat. Kaya naman po, bago tayo magpatuloy sa unang mga talata ng aklat na to, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat Lord, sa pagkakataong minsan pa ay aming pagninilay-nilay ang iyong salita. Buksan mo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, na mas makita namin, Panginoon, ang dakilang plano mo sa buhay namin, Panginoon. Makita namin ang mga babala, makita namin, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na kung saan ay aming magiging tungtungan upang patuloy po kami maging mas malapit sa iyo, mas maging tapat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Tulungan niyo kami sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Judges 1 ay ang paglilipat po ng Joshua patungo sa panahon po ng mga hukom. Dito po ipinapakita kung paano sinimula ng Israel ang pananakop sa Kanaan pagkatapos mamatay si Josue, at kung bakit hindi naging ganap ang kanilang tagumpay. Dito po makikita natin yung tema na to ay bahagyang pagsunod. Ang bahagyang pagsunod ay humahantong sa patuloy na problema. Yun po ay ating makikita ngayon. Sa verse 1, sabi po dito, pagkamatay ni Josue, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita, sino sa amin ang unang sasalakay sa mga Kananeo? Yun po ang sabi nila, ang lipi ng Juda ang mauna. Ipapasakop ko sa kanila ang lupain, sagot ni Yahweh. Dito po makikita natin, nagtanong ang mga Israelita sa Panginoon. At makikita natin magandang simula nito, maganda ang kanilang simula. Hindi sila umasa sa kanilang sariling lakas. Nagtanong sila sa Diyos kung sino ang mangunguna. At ang Panginoon naman ay dagling tumugon. At ang sabi ni Lord, Judah, ang mauuna. Dito makikita natin na tama na magsimula tayo sa panalangin. Subalit, hindi sapat ang magtanong lang. Kailangan talaga sundin ng buo ang utos ng Panginoon. Marami sa ating mga Kristiyano ngayon, nagdadasal tayo, bago magdesisyon, pero kalahati lang yung sinusunod natin sa pamantayan at sa gabay, ng Panginoon. Kaya kapag medyo mahirap na, ayaw na natin, sinusunod lang natin yung mga komportable tayong gawin. Sabi po sa verse 3, sabi dito, sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Juda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na nakalaan para sa amin, at pagkatapos ay tutulungan namin kayo sa pagsakop sa lupain para sa inyo. Tumulong nga ang lipi ng Simeon. Tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga Kananeo at ang mga Perizeo. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Bezek.
Doon nila nilabanan ang hari ng Besek, ang mga Kananeo at mga Perizeo. Tumakas ang hari ng Besek, ngunit hinabol nila ito at nang mahuli ay pinutulan ng hinlalaki sa paat kamay. Sinabi ng hari ng Besek, 70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paat kamay at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa. Dinala ito sa Jerusalem at doon namatay. Ayan, dito po nakita natin nanalo ang Juda at Simeon, no, sa laban ng mga Kananeo. Tandaan natin yung tunay na tagumpay ay dahil kasama nila ang Diyos, no. Pero tingnan natin, pansinin natin, no, yung physical na pananakop lang, hindi pa tapos ang spiritual na obedience. Ano po, makikita natin dito. Ang tagumpay na sinimula hindi garantiya na magiging tapat. Magiging tapat ka hanggang dulo. Totoo naman, no? Kasi marami talaga nag-umpisa talaga na maganda, pero hindi ito nagpatuloy sa kanilang maayos na pagsunod. Kaya naman talaga, makikita natin na hindi po nila nakuha yung ganap na tagumpay. Tandaan natin, yung maayos ka sa umpisa ng Christian life mo, pero pag tumagal, nagiging kampante ka na, unti-unting pumapayag sa kompromiso. No? So, hindi po yan maganda. So, tingnan natin dito, ano mga ba yung makikita natin pang paalala. 8. Ang Jerusalem ay sinalakay at nasakop ng lipi ni Juda. Pinatay nila ang mga nakatira roon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos, nilabanan naman nila ang mga Kananeo sa mga kaburulan, sa kapatagan at disyerto sa katimugan. Sinalakay ng lipi ng Juda ang mga Kananeyong nasa Hebron, dating lungsod ng Arba, at natalo nila sina Sesai, Ahiman at Talmai. Mula sa Hebron, sinalakay naman nila ang Debir, ang dating lungsod ng Sefer. Sinabi ni Caleb, ang anak kong si Aksa ay ibibigay ko para maging asawa ng sinumang makakasakop sa lungsod ng Sefer. Si Othniel na anak ni Kenas at pamangkin ni Caleb ang nakasakop sa lungsod, kaya siya ang napangasawa ni Aksa. Nang sila ikasal na, inutusan ni Othniel si Aksa na humingi ng bukirin sa kanyang amang si Caleb, kaya nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad nito kung ano ang kailangan niya. Bigyan mo po sana ako ng lugar na may tubig. Ang lupang ibinigay mo sa akin ay walang mapagkukunan ng tubig, sabi ni Aksa, at ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gawing itaas at ibaba. Dito makikita po natin, no, yung si Caleb at ang pamilya niya ay patuloy na naniniwala sa pangako ng Diyos. Pinapakita dito na may mga individual na nanatiling tapat sa Panginoon kahit na yung buong bansa ay unti-unting humihina, no. Kahit ang paligid mo ay nako-compromise, pwede ka pa rin manatiling tapat. So, hindi ibig sabihin na ginagawa ito ng karamihan, okay lang na gawin mo ito. No, kailangan talaga tayo ay nasa-set apart. Tayo ay naiiba, nabubukod. Ano po? Tandaan natin na hindi dahilan na ang mahina ang simbahan or malamig ang pamilya or makasalanan ang paligid para tumigil ka sa pagsunod sa Diyos. Ano po, lahat talaga tayo ay may sariling pagpapasya at yung pagpapasya natin dapat po ay naka-inline sa kalooban ng Panginoon. Verse 16, ang angkan ni Hobab na isang Sineo na kamag-anak ng biyanan ni Moises ay sumama sa lipi ni Juda mula sa Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa ilang ng Juda sa timog ng Arad na niraan sila kasama ang mga Amalekita. Ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Juda sa pagsakop sa lungsod ng Sefat. Winasak nila ito ng husto at pinangalan ng Horma. Nasakop din nila ang buong Gaza, Ashkelon at Ekron. Tinulungan ni Yahweh ang Juda kaya't nasakop nila ang mga kaburulan. Ngunit
hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan sapagkat ang mga taga roon ay may mga karwahing bakal. At tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga kay Caleb ang Hebron. Pinalayas niya roon ang 3 anak ni Anak. Ang mga Jebuseo namang naninirahan sa Jerusalem ay hindi pinaalis ang lipi ni Benjamin. Kaya hanggang ngayon kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Ayan, dito nakita natin hindi pinalayas, no? Hindi nila pinalayas ang iba, no po. Paulit-ulit po itong sinabi dito kung saan ito yung pinaka-puso o pinaka-heart ng chapter na to, no po, na hindi nila lubusang pinalayas ang mga Kananeo, kung saan salip talaga ay pinayagan nilang manatili ang kaaway, no? Ginawang alipin sa halip na paalisin. Sometimes, no, kapag nakikita natin na napapakinabangan pa natin yung isang bagay kahit na ito ay pwedeng maging sanhi ng distraction or maging sanhi talaga ng pagkawasak natin, ay mas pina-priority natin yung pakinabang. Ano po, makikita natin yung aral dito na yung kasalanan na pinahihintulutan ay magiging tukso ito bukas, or pwedeng maging pain sa puso natin, or maging dahilan ng ating pagbagsak. Kaya naman, pinapakita po talaga dito na yung gaya ng konting bisyo, no? Konting bisyo lang naman to, or isang relasyon na hindi ayon sa Diyos, no? Parang may intindihan naman ni Lord kasi alam naman ni Lord na gusto ni Lord na maging masaya ako. O yung paminsan-minsan lang naman itong kasalanan na to, no? Ang hindi mo pinatay ngayon, no? Yung bagay na hindi mo tinanggal ngayon, tandaan natin, ito yung magiging sanhi ng ating paghihirap bukas. 22, sabi dito, ang lungsod naman ng Bethel na dating Luz ay sinalakay ng mga lipi ni Jose at tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadala muna sila roon ng mga espiya. Sa daan ay may nasalubong silang isang tao mula sa lungsod. Sinabi nila rito, ituro mo sa amin ang pagpasok sa lungsod at gagantipalaan ka namin. Itinuro naman nila sa kanila at pinatay nila ang mga taga roon maliban sa lalaking napagtanungan nila, pati ang pamilya nito. Pagkatapos, ang lalaking ito or iyon ay nagpunta sa lupain ng mga Hetheo at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayon tinawag na Luz. So, dito makikita natin na nanalo sila. Pero, pinakawala ng kaaway na kalaunan ay nagtayo ng panibagong lungsod, no? Again, nandito makikita natin yung kaaway na pinalaya mo ngayon ay babalik na mas malakas sa'yo, no? Ang aral na makikita natin dito, hindi sapat ang partial victory, no? Hindi rin maganda yung delayed obedience or selective holiness, no? Kaya naman, kung hindi mo haharapin ang ugali mo ngayon, yung bisyo mo ngayon, o yung mali mong relasyon ngayon, hindi mo siya ayusin, babawi ito ng mas masakit, no? Or sa mas masakit na paraan. Verse 27, hindi pinaalis ng lipi ni Manases ang mga naninira sa mga lungsod ng Bethshan, Taanak, Dor, Ebleam, Megiddo at sa mga nayong sakop ng mga ito. Kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ng mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo. Ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Ephraim ang mga Kananeo sa lungsod ng Gezer. Sila ay sama-samang nanirahan doon. Hindi pinaalis ng lipi ni Zebulun ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Kethron at Nahalol, no? Sama-sama silang nanirahan doon. Subalit, sa pilitan nilang pinagtatrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Asher ang mga taga-lungsod ng Akko, Sidon, Alab, Akzib, Helba, Afek at Rehob. Sama-sama silang nanirahan doon. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Neftali ang mga taga Beth-Shemesh at Beth-Anat. Sila ay sama-samang nanirahan doon, ngunit inalipi nila ang mga taga roon.
Ang lipi naman ni Dan ay napaurong ng mga Amoreo na puntang bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng mga Amoreo na makapanirahan sa kapatagan. Sa halip ay tinaboy sila sa kaburulan. Hindi umalis sa Heres, Ayalon at sa Albim ang mga Amoreo. Ngunit dumating ang araw na nasakop sila ng mga lipi ni Jose at inalipin sila ng mga ito. Ang sakop ng mga Amoreo ay mula sa Pasong, Alakdan hanggang Petra. So dito makikita po natin halos lahat ng tribo, hindi sila nagpalayas ng kaaway, hindi sila lahat sila ay nakipamuhay sa kaaway at lahat sila nag-adjust sa kasalanan. So dito makikita natin po na nagsimula ang cycle ng Judges sa kasalanan, pagdurusa, sigaw sa Diyos, hukom, panandali ang kapayapaan, then kasalanan ulit. Yun yung kanilang cycle. Yung bang makikita natin yung hindi mo natapos na pagsunod ay nagiging paulit-ulit na problema. Yung partial obedience na ngayon okay ka, kalmado lahat, okay naman lahat, hindi nangangahulugan na magiging okay pa rin hanggang sa mga susunod. Kasi meron tayong mga ini-skip na utos ng Panginoon. Ito makikita natin yung paulit-ulit na problema, yung paulit-ulit na tukso, yung paulit-ulit na pagbagsak, na maaaring may isang area sa buhay natin na hindi pa talaga natin sinusurrender kay Lord. Kaya kung nararanasan natin talaga yung mga matitinding mga problema, balikan natin yung ating ginagawa, yung ating habit, yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Meron ba akong ginagawa na mga bagay or hindi ginagawa dun sa utos ng Panginoon? Makikita natin sa chapter 1 ng Hukom na ang Diyos ay tapat, pero ang tao ay nananatili silang nakikipagkompromiso, nakikipagkasundo sa mga taong pilit na pinapalayo ng Panginoon sa kanila. Dito makikita natin yung tatlong aral, hindi sapat ang magandang simula, kailangan yung tapat na pagtatapos. Number 2, makikita din natin yung kompromiso ngayon ay magiging krisis bukas. At ang huli, yung ganap na pagsunod ay susi ng ganap na tagumpay. So, sana po tayo ay may natutunan na pagpala sa araw na ito sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Muli pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus ang papuri.